Makikita natin, ang ganda-ganda ng simula nila ng umpisa, and then, bakit bumabagsak? Bumabagsak sila, they fell. And one thing na nakita natin na common denominator sa pagbagsak nila is pride, di ba? Nakita natin yun, it is pride. So sa Bible, sinasabi na ang pride, ano sa Tagalog ang pride? Kapalaluan, mataas. Sinasabi na, sa Biblia, sinasabi na ang pride ay ang root of all sin. Ito namang ugat ng lahat ng kasalanan. Kasi ito yung kasalanan na nag-lead sa fall ni Lucifer. It is Lucifer's pride that brought him down. And also, bakit napalayas ang parents natin sa Garden of Eden? It is also because of pride. Pero ano po ba ang pride sa pagkakaunawa natin sa Bible? Ito yung sinful elevation of the self na nag-create sa atin ng attitude ng independence from God and superiority over others. Ito po yung ito yung pride, yung inaangat natin ang sarili natin. Tapos yung pag-angat natin sa sarili natin na yun ay nagiging tayo, independent from God, and we feel superior over others. So, tingnan natin yung mga sinasabi sa Bible tungkol sa pride. Sabi sa James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Sinasabi na God is said to detest or hate pride because it attempts to take the glory that belongs to Him. Yung glory na dapat sa Kanya, a prideful person takes it away. Inaangkin niya. And that glory belongs to Him alone. So, it is said that God detests. Detest is mabigat na na hindi lang galit. Detest is suklam. Diba? Mas mabigat na itong sinabi ng detest. Huh? So, pinasusuklaman ng Lord ang pride because it attempts, ang isang prideful person, ina-attempt niya na kunin yung glory na dapat ay sa Panginoon lamang. Ito tayo dito aware tayo dito, but then still, lahat tayo ay kahit pasabihin mo kahit alam natin na hindi dapat mamayanin pride sa atin. Hindi ito nawawala. Magtataka kayo, di ba? Walang tao na walang pride. But, kasi may pride naman na hindi sinful. May pride na, sabi nga, proud ka sa magandang ginawa mo dahil sa Panginoon. Proud ka sa resulta ng iyong work na-accomplish mo, good results. And that is good pride na hindi mo pinagyayabang ang sarili mo. Hindi, you're proud of yourself na nagawa mo yung bagay, na na-achieve mo mga bagay-bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. And minsan, di ba, sa gawain natin, we feel yung satisfaction, di ba? We feel that kind of satisfaction na masasabi na natin, medyo may pride din tayo na nagawa natin yun na, halimbawa, si Ray, dala-dala niya itong tatlong to, I'm sure, naka-feel din siya ng di ba, sa sarili niya. It's not exactly, that is not sinful pride, na nakapagdala siya ng tao para sa Panginoon, di ba? So that is not sinful pride. And we can say that, syempre, Brother Ray is a little proud of himself. Dahil sabi nga, isa lang nang hinihingi sa atin, tatlo pa din na niya, di ba? So, ano pa po ang perspective sa Biblia tungkol sa pride? May warning tayo sa Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Anong nito? Anong implication nito? Ang arrogance o pagmamayabang natin, sinful pride,
ay magdadala sa atin saan? Sa sarili nating distraction, sarili nating pagbagsak, sarili nating ruin. Ano ba ang mga hindi magandang nangyayari dahil sa pride? It is the root of strife and quarreling. Ang pride po ay madalas na dahilan na hindi pagkakasunduan at pag-aaway-away. Kasi ito nandun yung competitive desire to be acknowledged, and that is pride. Kaya nagiging cause po ito na pag hindi pagkakaunawaan kahit saan sa tahanan, sa work, sa church, talagang alipin ang tao ng pride. Merong prideful, kasi meron namang prideful person na hindi naman halata eh. Naniniwala kayo doon? May taong ma-pride pero hindi halata, mukhang humble. Yun ang tawag na false humility. Mabuti pa yung halata ka ng may pride kaysa doon. Kasi yung kasalanan ng pride, dinagdagan mo pa ng hypocrisy pag kukunyari, di ba? So, meron tinatawag na false humility, and it is, I think it is mas worse kaysa sa pride lang. Kasi nagkukunyari kang humble ka pero hindi. You are proud of yourself, but then you say, oh hindi naman but then you're just hiding the pride in yourself. Meron times kasi na pag nakatanggap ka ng compliment, pag alam mo namang totoo namang ginawa mo o totoo na sa iyo yung katangian na yun, you can just say thank you, di ba? Di ba, ang ganda-ganda mo sila, ang ganda mo naman. Kasi syempre sabihin mo, thank you, gagaling ka, di ba? So, alam mo, Pastor Jun, sabihin mo, ang gwapo naman ni Pastor Jun, sasabihin ni Pastor Jun, thank you, kasi alam mo, Pastor Jun, gwapo siya, di ba? And, sa iba-iba din nating talent, so we are complimented. You can just say thank you. Kasi huwag tayong masyadong sa pagtatago ng natin. Minsan naman, we can boast about ourselves kung sa magandang paraan yung ginagamit, di ba? And it is just as bad pagka nagkukunyari ka lang na humble. Hindi ako, ano lang yan, nagkataon lang yan, o whatever na nagawa mong nakakaganda, but then you won't accept the compliment. Ano pa pang ginagawa ng pride? Ang pride po ay merong deceptive nature. Anong ibig sabihin ng deceptive sa Tagalog? Mapanlinlang, mapagdaya, mandaraya, mapagdaya. Why? Because ang isang prideful na tao ay blinded siya sa sarili niyang mali. Pag ikaw mo nag-pride, hindi mo bulag ka sa sarili mong kamalian. So, mapanil lang ang pride. Napakadami na hindi magandang bagay na bibigay sa atin. So, a prideful person is blinded to her own faults and their need for God's grace. Bulag siya kasi sa pride niya, hindi niya napapansin yung yung weaknesses niya, yung fault niya, yung masamang ugali niya, hindi na nakikita. Nakikita lang niya yung iba because ang alam niya, he or she is above, di ba? Na morally siya ay isang superior na tao. So anong mga manifestation ng tinatawag na sinful pride? Self-exaltation. We take credit for achievements, mga victories natin. Na kung ano man yung mga gifts na meron tayo, we take personal credit for God. Hindi natin sinasali ang Panginoon. And these achievements, these victories are actually gifts from God. Di po ba? Lahat ng meron tayo, sabi nga, kanino galing? Sa ating Panginoon. And most of us, nakakalimutan natin yon. We rely on our strength, sa mga tagumpay na nakakamit natin, sa talento natin, kung meron mang pera sa pera natin. And we forget na they are actually gifts from God. Ano pa? Self-righteousness. Ito yung manifestation ng isang prideful na tao. No? Judging others while viewing oneself as morally superior.
So you judgmental ka, you judge other people. Why? Because you think you are morally superior sa ibang tao, sa iba. Kasi you can see that in the parable of the Pharisee and the tax collector, di po ba? Kung natatandaan ninyo, di po ba? Alam nyo yun, natatandaan nyo naman, yung Pariseo is, magkatabi sila ng tax collector kasi yung tax collector is ganyan, umiiyak siya, nag-ano siya, nagre-repent siya, masamang tao siya, gano'n. Tapos ang isip-isip naman ng Pariseo, pare ito buti na lang hindi ako katulad nito. Thank you Lord, hindi ako katulad nitong taong ito, itong masamang taong ito. So, di ba? So, yun ang self-righteousness na tinatawag, na dala-dala ng pride. Ano pa ang dala ng pride? Sobrang independence. Living as if one does not need God. Evidence ito sa lack of prayer. Evidence ito sa lack of prayer. Independent ka hindi ka masyadong paladasal. May gagawin ka, sariling mo lang yun, sariling diskarte mo. You don't ask God to help you for His guidance. Nakakalimutan mo. Kahit na hindi mo naman sinasadya actually, pero nakakalimutan mo kasi tiwala-tiwala ka sa sarili mo that you can do it alone, di ba? Aalis ka, minsan nangyayari din naman sa akin to, aalis ako sa malayo, nakakalimutan kong humingi ng protection ng minsan parang bang taken for granted na na ligtas, hindi kailangan ng kanyang divine protection. So, form of po yan, manifestation ng pride. Ano pa? Insolence, contempt sa ibang tao. Treating others as worthless or inferior. Inferior ang tingin natin sa iba. Dahil ang pakiramdam natin is tayo nakakaangat tayo. So that is a form of pride. So sabi nga sa Psalm 10:4, in his pride the wicked does not seek Him. In all his thoughts there is no room for God. So ang isang mayabang o isang mapagmataas na tao, isang palalong tao, ay punong-puno ng kanyang sarili. Kaya yung laman ng isip niya, malayo sa Diyos. Siyempre sa sarili lang niya Kasi punong-puno na siya ng kanyang sarili. And this pride, ang pagmamataas na ito ay opposite ng spirit of humility that God seeks. Di ba sabi? Sa Matthew 5:3. Ano sabi sa Matthew 5:3? Sabi sa Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So yung poor of spirit dito, yung nire-recognize nila yung spiritual dependence nila, spiritual bankruptcy nila, that they are fully dependent upon God. So ito yung mga taong poor in spirit. So sabi nga, meron din nga tinatawag na good pride. The kind of pride that we feel about a job well done. Siyempre, proud tayo minsan sa sarili natin, di ba? Ang ganda ng resulta. A job well done. Or the kind of pride we express over the accomplishment, halimbawa ng anak mo. Natuwa ka, nag-graduate, pata sa honor. You're so proud, di ba? Nasa nga ng Panginoon, galing ng anak ko. So, that is not actually sin. It is not yung haughty pride na tinatawag. So, mabibigat ang consequences ng pride. So, throughout Scripture, sinasabi to, ang dami-daming halimbawa tungkol sa mga pagbagsak natin because of pride. Kitang-kita na natin to dun sa pinag-aralan natin last. Naalala, Second Chronicles, sunod-sunod yun Di ba? Nag-umpisa silang maganda ang start nila. Nung gumaling na sila, nung mighty man na sila, tapos marami ng wealth yung kingdom, ano nangyari, di ba? So, let's, review natin yun ng konti. So, ang consequences ng pride is, babagsak at babagsak tayo. Pagka talagang
people from accepting Jesus Christ as Savior. Diba? Ang isang prideful na tao, mapatanggap mo ba yan isang punong-puno ng kanyang sarili? Hindi mo basta-basta mapapatanggap yan sa ating Panginoon as His Savior. Admitting sin and acknowledging that in our own strength, we can do nothing to inherit eternal life is hindi yun matatanggap ng isang prideful na tao. Na kailangan niyang Panginoon dahil para sa kanyang kaligtasan. Hindi yun natatanggap basta-basta ng isang mapagmataas na tao. Because maybe he thinks he can save himself. Kaya kita nyo, hirap-hirap naman mag-atun talaga. Ang hirap mag-ano sa salvation Mahirap talaga maka-lead ng tao through salvation. Pwedeng sumunod lang sa'yo, pero hindi naman yun, madalas hindi naman totoo. Napakahirap po. It's because of a man's pride. Yun ang nangingibabaw sa atin. So pride is so sinful. Dahil kinukuha natin ang credit for something that God has accomplished in our lives. Pag kinuha mo yung credit sa isang bagay na nagawa ng Panginoon para sa iyo, kasalanan yun. It is the sin of pride. So pride is essentially, anong matasabi natin sa pride? It is self-worship. It is a form of idolatry. Kasi when you worship mo, a prideful person worships himself. Tingin niya lahat magagawa niya, hindi niya kailangan ng iba. Nakakaangat siya kaysa sa ibang tao. Maybe morally. Mas matalino siya, mas magaling siya, mataas ang kanyang moralidad. So, it is essentially self-worship. Wino-worship ng isang taong punong-puno ng pride ang kanyang sarili. Itong pride na to, isa itong fault na ayaw natin makita sa ibang tao. But then, pride is a fault we despise in others, yet gina-justify natin pag nasa ating sarili. Ayaw natin ng taong prideful. But then, sometimes we nagiging proud din tayo. And we try to justify it. Sa ibang tao, hindi okay. Pag sa'yo na, pwede kang maging prideful. So maraming theologians believe that pride, hindi drunkenness, hindi adultery, or murder is the deadliest of all sins. Maraming theologians naniniwala na pride is the deadliest of all sins. Bakit? Because it was pride that led to Lucifer's rebellion and the first couple's attempt at pagkuha ng authority mula sa ating Panginoon. And many other sins nag-originate doon. Many other sins originate from pride, from lack of humility. So, pasadahan lang natin yung mga ng konti. Dito kasi, dito nag-isip din tayo. Halos pare-parehong storya, di ba? Nitong mga haring to. Start tayo kay Nebuchadnezzar. Di ba nandun siya sa kanyang veranda? Tapos nakita niya yung lawak ng kanyang kaharian. So, hangang-hanga siya sa kanyang sarili, na-achieve niya lahat yun. And he was punished. Anong nangyari sa kanya? Naloko. And he lived like an animal for 7 years. He was struck down by God. Nainis sobrang kayabangan ni Nebuchadnezzar. Sino pa? Rehoboam. Ang hirap naman kasi tandaan ang mga pangalan ng mga ito eh. Rehoboam, son of Solomon. Nung na-establish na yung rule niya, siyang nagmana, nung na-establish na yung kanyang rule, malakas na siya. Wala na yung mga wala nang competition, wala nang aangkin na iba. Kasi yun ang unang-unang ng isang hari, kailangan matanggal yung mga di ba? Yung pwedeng makipag-compete, pwedeng umagaw. Yun ang unang-unang gagawin niya eh. So, nung malaman na yung established na siya, he abandoned the law of the Lord.
And what happened? Niraid siya ng mga Egyptians. Tinalo siya, tinalo ang Judah. They were ransacked. Anong sabi ng Shemaiah the prophet? Ang sabi ng Panginoon, you abandoned me, so I have abandoned you to the hand of Shishak, the king of Egypt. Punta naman tayo kay Asa. Si Asa na lang, son of Abijah. Nung may danger sa Syria, nung may danger na re-raiden siya, nung nakalaban, kasi itong Israel at Judah, kahit isang lahi ng lagi nag-aaway eh. May times na mag-friends yung mga hari, may time na nagdidilbangan sila. So, may yung time na re-raidin ng Israel ang Judah. Itong ginawa ni Asa is humingi siya ng tulong sa hari ng Syria who lived in Damascus. So may covenant between you and me, I will pay you this fortune to help me para maanong Israel, mapigilan. And ano ang sabi ng isang seer? Sinabi ng isang prophet sa kanya, because you relied on the king of Syria and did not rely on the Lord your God. The army of the king of Syria has escaped you. Were not the Ethiopians and the Libyans a huge army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the Lord, you gave them into your hand. Kasi may time na na yung mga kalaban niya mas malakas pa sa sa Israel eh. But then tinalo niya because why? Dahil nandun ang Panginoon kasama niya. And this time, bigla siyang bigla siyang gumanon eh. Hindi niya naisip ang Lord, hiningi siya ng tulong kanino? Sa Syria. Sa hari ng Syria, nasa Damascus. Yung covenant natin, may kasunduan tayo, tutulungan mo ko, di ba, pagtagilid ako. Kasi itong Israel nga na, susuburin siya eh. And God was found with his place. Ang nangyari, sinumatan siya ng prophet. Nagalit pa siya. He put him in the stocks in prison for he was in a rage with him because of this. Isang prideful person, ayaw ng correction. Gagalit yun pag kinurek mo. Kasi akala nga niya, lagi siyang tama eh. Above siya eh, so hindi siya pwedeng magkamali. So, ang daming ginawa ni Asa. And then what happened? Nagkaroon siya ng, on the 39th year of his reign, he was diseased in his feet, and his disease became severe. Yet even in his disease, he did not seek the Lord, but sought help from physicians. Talagang lumayo na siya ng gusto sa Panginoon. We don't know why. May nangyayari ito, no? May mga tao yatang titigas na talaga ang puso. Hindi ako dependent sa siguro sa isip niya. Kahit nangyari yun sa kanya, natalo siya ng Israel, then nagkasakit siya, hindi pa rin siya natinag. Hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon. Hindi siya nag-repent, ganun pa rin. Nagkaroon siya ng sakit sa paa. Ewan ko ano itong sakit sa paa na to. Baka gout. Kasi minsan iba sa gout na lumpo ka rin. Punta tayo kay Joram. Ito nag-umpisa ito, na talaga eh. Hindi na, masama na talaga. Pinatay pa niya yung mga kapatid niya, yung lahat ng mga competition sa throne, no? Lahat ng kapatid niya, pinatay niya. And, nilid niya ang Judah pabalik sa idolatry. Sinalatan naman siya ni Elijah the prophet. Ewan kung paano nakasulat sa Elijah. Makadala-dala ng di ba yung noon yung daw? Yung ibon. Dala-dala ng ibon yung letter. Sinulatan siya ngayon ni Elijah, itong Joram na ito na
nilayo ang Judah sa Panginoon. Anong sabi sa sulat ni Elijah? Because you have not walked in the ways of Jehoshaphat, your father, or in the ways of Asa, king of Judah, but have walked in the way of the kings of Israel. Gumaya siya sa mga hari ng Israel. So as we can see, bad talaga ang yung Northern Kingdom. Sa Judah mas maano pa may mga kabutihan pang natitira Pero itong Northern part, itong Israel, talagang yung mga king sunod-sunod talagang grabe. Talagang mga idol worshipper sila. So anong sabi ni Elijah sa kanyang letter? Also, you have killed your brothers of your father's house. Pinapatay na lahat ng kapatid niya. Who were better than you? Behold, the Lord will bring a great plague on your people, your children, your wives, and all your possessions. And you yourself will have a severe sickness with disease of your bowels. Totoo nga, nagkaroon siya ng sakit. And this disease was very painful. Sabi ng mga scholar, baka daw colon cancer. Disease of the bowels. Until your bowels come out because of the disease day by day. So, sinong kasunod? Ito. Sa umpisa, matino din to. Sino yung anak niya na niligtas? Naligtas, di ba? Pinapatay. Kasi nung namatay siya, kasi yung, naalala niyo si Athalia? Natatandaan niyo si Athalia? Natatandaan niyo? Siya yung nanay ni... Oo, nang mamatay yung kanyang anak, pinatay lahat niya yung mga apo niya. Diba? Kasi gusto niya umupo. So nakita natin, grabe, grabe ang nagagawa. Totoong nangyayari ito kahit na hindi sa Bible, kahit sa European monarchies. Talaga yan. Kahit magulang sa anak, anak sa magulang, magkakapatid. Dahil sa throne, talagang nagpapatayan yan para silang mamayani. So si Joash yung tinago, diba? And on his 7th year, nilabas na siya. Sa tulong to ni Jehoiada. Sa tulong ni Jehoiada, nilabas na si Joash, niligtas siya Hindi siya napatay, hindi siya napapatay, siya ang natirang anak ng hari. And siya 7 years old siya noon. At siya, Joash the boy who became king, son of Isaiah. Siya yung boy king. Siyempre, yung mabuting prophet, ang parang regent niya. Kasi 7 years old lang Itong si Jehoiada ang nag-rule. Anong time na namatay na si Jehoiada and adult na siya, ano nangyari? Ang ganda ng takbo ng Judah. Nung namatay yung nagme-mentor sa kanyang mabuting priest, mabuting mentor, mabuting regent. Anong nangyari kay Joash? Nakinig na siya sa kanyang sa mga ibang princess at dito na sumama na naman ang takbo ng Judah. So, at the end of the year, the army of the Syrians came up against Judah. They came to Judah and Jerusalem and destroyed the princes of the people from among the people and sent all their spoil to the king of Damascus. Na-raid sila. So, tinangay na naman lahat ng lahat ng possessions. Kahit konti lang yung army ng Syrians, nagawa ito, natalo siya. Why? Wala na ang Diyos hindi nakasama. And when they departed, nung malis na yung kalaban, si Joash was severely wounded. May tama siya. He was lying on his bed. Tinuluyan na siya ng kanyang mga servants. Pinatay na may tama, severely wounded. Siguro, gano'n na yung mga pinatay, tapusin na kaya natin ito, wala na ito. Tinapos siya ng servants na may lihim na galit. Dahil sa pagpapatay niya kay Zacarias. Yung anak ni Jehoiada na nag-a-advise, huwag mong gawin ito, mas hindi tama yan. Pinapapatay pa niya. So the people were against him. So yun ang nangyari sa kanya. Ano pang nangyari sa niya? Sa kanyang pagkamatay? They killed him on his bed. Pero nakahiga ka na. Malungay-ngay ka na, papatayin ka pa.
Kumagay, siguro parang matapos na rin yung suffering niya. They buried him in the city of David, but hindi siya nilibing sa tombs ng mga hari. Kasi nakaseparate yung mga tombs ng hari. Punta tayo kay Amaziah, anak naman ni Joash. Yumabang din ito nung established na siya. Hinamon niya ang hari ng Israel. Come, let us look one another in the face. Sabi niya, niyabang. Mag-antay, magharap tayo. Magharap tayong dalawa. Pinagtatawanan nga siya ng hari ng Israel eh. Kasi natalo niya ang Edom, napabagsak niya. Nakita natin sa victory ng isang tao, sa success natin, talagang yung talagang usbong yung yung pride eh. Yumaman ka, nagkaroon ka ng malaking achievement, nagwagi ka. Yung pride is uusbong talaga. Hinamon niya ang Israel, ang hari. And what happened? He was captured. Pati yung wall of Jerusalem, sinira ng hari ng Israel. Kinuha ang gold and silver and all the vessels that were found in the house of God. Kahit yung mga treasuries of the king's house, tinangay ng hari ng Israel. Siya ba naman ang Sinong naghamon? Siya eh. Siya ligahan tayo, magharap tayo. Kasi fresh from victory siya, natalo niya ang Edom. So mayabang siya, yun ang nangyari, di ba? Ruin. Yan ang natin. Yan ang isa sa mga dumarating sa atin pag umandar itong sobrang pride natin. Last, punta tayo kay King Uzziah. When he was strong, he grew proud to his destruction. Naging unfaithful na naman siya sa Panginoon nung lumakas na siya. Wala na yung mga temples, hindi na doon nag-worship. Nag-worship pa rin, nag-worship pa rin siya, tuloy-tuloy worship. Ano yung ginawa ni Uzziah? He was very proud of himself. Ano gusto niyang mangyari? Kung natatandaan ninyo. Gusto niya siya ang mag-burn ng incense sa temple. Hindi pwede yun. Kasi ito ay gawain na Bebita. gawain ng mga Levites. Dala niya yung incense, gusto niya siya ang gawin niya ang trabaho ng mga Levites, ng mga pare. Nagalit pa ng pinagsabihan. Nagalit siya. Siguro hindi lang baka kung ano pang gagawin niya sa mga nag-admonish sa kanya, may gagawin pa siyang masama. But then, suddenly, he was struck with leprosy. Bigla siya nagkaroon ng leprosy. Nakita ito sa kanya, bigla lumabas, bigla siyang namuti, nagkaroon siya ng leprosy. Immediate ang sa kanya, ang punishment. He was trying to burn the incense, hindi naman pwede. Ito ay gawain, ito ay binigay ng Diyos sa mga Levites, sa mga pari. Hindi ito pwedeng gawin ng ibang tao. But because he was so proud of himself, akala niya, pwede ko ito gawin, why not? Hari ako kahit ano pwede kong gawin. And the punishment was immediate. Namuti agad ang mukha niya sa leprosy. They rushed him out quickly, and he himself hurried to go out because the Lord had struck him. So nakita natin, yung mga pinag-aralan natin, talaga Kung balikan nyo ng kaunti, isa lang ang pinanggalingan talaga, pride. Yung downfall nila. So how do we overcome pride? Para sa atin, how do we overcome pride? So ang response natin sa pride dapat is humility. Thinking less of ourselves. Hindi ibig sabihin is thinking less of ourselves na pinababa mo sa sarili mo. It is thinking of yourself less. Huwag tayo ma-preoccupy sa ating sarili. Hindi pa natin sinasabing, kailangan humble pala ako. Hindi mo kailangan ibaba ang sarili mo na gano'n. No. Don't think of yourself as inferior. Kung ibig sabihin nito is, hindi ka preoccupied sa sarili mo. Thinking of yourself less. Jesus is presented, siyang ultimate
example of humility. Di ba, yung status niya, inano niya yun, ginanon niya, anong ginawa niya? To serve others, to give his life. Nakita natin before sa Last Supper, he will wash the feet of his disciples. Di po ba? Ng example na binigay sa atin ng ating Panginoon. So, paano natin ma-overcome ng pride? First, unawain natin that pride is detrimental, hindi maganda para sa ating well-being. The more we feel pride, the firmer his grip. Ito yung kailangan araw-araw, parang tentacles to eh. Sabi mong tentacles to nakabalot sa atin as human beings. Talagang tayo eh, mayabang tayo sa ating sarili. Walang taong, lahat tayo may bilib sa ating sarili. Walang pwedeng walang, kahit napaka-humble pa ng isang tao yan, may yan, mataas din ang pagkalit. Ang tingin niya madalas is superior siya sa ibang tao. So, pride is a loathsome garment that is not easily shed. And it is deceitful. Minsan nga, akala natin, humble na tayo, na-achieve natin ang humility. Most probably, we are mistaken. Most probably, we are not humble. Anong sabi ni Moody? Ito na ko dito sa evangelist na ito. Marami itong siyang mga kasabihan yung sinasabi. Anong sabi niya? Moody used to pray, Lord, make me humble, but don't let me know it. Kasi the moment na you think of yourself, humble ako eh, you are not humble, you are prideful, humble. Tama. Lord, ito yung prayer natin dapat eh. Lord, make me humble, but don't let me know it. Huwag mong paalam sa akin na humble ako kasi magiging mayabang na. Pagka humble ako eh, pagpakumbaba ako. Then you are prideful. So we confess this sin because it is a sin. It is a grievous sin. We confess this to our Savior as we would any other sin. Then if we confess, the Holy Spirit can begin correcting yung mga weaknesses natin and faults natin and molding us into the likeness of Jesus Christ. Hindi ko pala na ito. So, kahit na yung mga dakilang sila yung mga great men ng century, si Einstein, yung sinasabing pinakamatalinong tao sa buong mundo, sino pa yung mga great inventors, sila Edison, kahit sa modern times, si Jobs, Steve Jobs, si Apple, si Elon Musk, richest man on the planet. Masasabi ba nila na tumulong sila sa paglay ng foundation ng Earth? No. Sino ang nag-lay ng foundation ng Earth? Ang ating Panginoon. Wala tayong part doon. Kahit nakaprasong gano'n, hindi tayo nakatulong sa pag-lay ng foundation ng Earth at sa paggawa ng universe. Ano lang tayo? Baka yung greatest accomplishment lang natin are so insignificant na para lang sabi dito, para lang anthill. Alam niyo yung ginagawa ng ants na di ba yung bahay-bahay na gumagawa siya maliit na bundok, tapos nandun may bahay siya, may hill siyang ginagawa maliliit, yun ang bahay-bahay niya. Baka yung accomplishment natin, sabi niya, ay ganun ka-insignificant. Kaya wag daw tayo masyadong prideful. Kahit simpang mga great men of the century, ay hindi yung insignificant lang yun sa paningin na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Amen. So, what else? To overcome pride, we must remember our condition before tayo ma-save, before Christ's salvation, before we were saved by Christ. Anong sabi sa Psalm 42? Psalm 40, verse 2? Ito parang pagka niyayabang tayo sa sarili natin, anuhin lang natin to. Bigla tayong makakaramdam tayo. Parang binuhusan tayo ng tubig. Ganito lang pala ako, ganito lang ako. Anong sabi? Pakibasa?
Iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasan. Mula sa putikang lusak. At inintog niya ako sa isang malaking bato at pinatatago ng aking But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. So we must acknowledge that all we have is a gift from God. And sabi nga ni Paul, who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? Ano meron ka na hindi mo tinanggap? Diba? Lahat tayo. Ano meron tayo na hindi natin tinanggap? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? So, yun nga po, Pag ito para lang, pagka masyado tayong humanga sa sarili natin, mabasa lang natin itong, na hinaulang tayo sa putikang lusak. Iniahon sa hukay ng pagkawasak. Siguro, mababawasan lang yung yabang natin sa ating sarili. And to overcome pride, we must what? Praise the Lord. Talagang yung praise talaga lagi-lagi natin gagawin sa ating Panginoon. Kasi when we lifted, si Nebuchadnezzar na, di ba, nung nahimasmasa na siya, di ba, anong sabi niya? Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of Heaven, for all His works are right and His ways are just, and those who walk in pride, He is able to humble. Ihahumble niya tayo pag mayabang tayo. So pride is to our detriment. Pagkawasak natin. Humility is for our greater good. Pag naintindihan natin ang danger ng pride, tatakbuhan natin to, tatanggalin natin to, kahit unti-unti lang. Kasi mahigpit ang tentacles nito sa tao. And when we realize the immense blessings of humility, we will long for it. Let's pray. Lord, we pray that you would help us to recognize the signs of pride in our lives and to resist them. Give us the courage to admit our faults and to seek forgiveness when we have wronged others. And restrain our pride in seasons of victory and accomplishments. These victories didn't come from my strengths, they came from your gracious hand. Lord, I pray that you would help me to be a person of humility, grace, and compassion. I pray this in the mighty name of Jesus, the true humble servant. Amen and amen.